So ito nagbabalik naman ako mga lods at meron na naman ako ditong kunting kalaman na i-share sa inyo mga lods. So ito ay isang wash motor ng washing machine. So meron siyang tatlong terminal. So yung mga wash motor kasi gumamit ito, hindi siya 3D dito, walang nut. So nag-grinder pa tayo dito kaya pahirapan pagtanggal nito. So start na tayo mga lods, buzzer. So ito yung problema ng wash motor na to. Sa pula, so may continuity, dito sa yellow wala. So may putol ang starting, so ito ay running ang pula, ito yung starting nasa yellow. Okay, so pag dito tayo mag-umpisa sa blue, dalawa ang wire, galing kasi yan sa running at sa starting. Yung isa pumupunta yan dito sa pula, tapos ang isa pumupunta din dito sa yellow. So dito tayo mag-umpisa sa yellow. Tuntunin natin kung saan, susundan natin kung saan siya pumapasok. So dito siya na pumapasok sa coil na to. Tingnan natin sa likod. So ito lumusot siya mga lods. So meaning galing siya dito, pag ganyan siya, tapos tawid yan dito sa malaki, pag ganyan. Tapos kung titingnan nyo dito, walang wire na lumabas between sa dalawang malalaking coil. So wala. So meaning sa kabila siya lumusot. Dito, ito. So dapat kiskisan natin yan ng maliit. Tapos ay galing yan dito. Pumunta naman yan dito sa coil na to. Ito ang dalawa. So may mga marking na ako dyan. Kasi hinahanap ko na yan kanina. So dito kiskisan din natin dito. Yan lumusot siya, pumupunta siya dito na naman. So bali itong ginagawa natin mga lods ay tuntunin natin ito, apat na malalaki, apat din na maliit na winding ng starting coil. So iniisa-isa ko, nag-umpisa tayo dito. Next, so hahanapin kung saan ang putol. So may kiskis na ako dito at tsaka dito sa wire na lumalabas. Okay, so dito tayo mag-umpisa sa yellow tayo. Yan. Tapos tusukin natin yung kiniskis nating maliit na wire dito. Kita ba? Ayan. So mayroon. Okay, so mayroon. So ang ibig sabihin yan mga lods, galing dito sa yellow, dito. Pag ikot niya dito, tapos lumalabas siya, papunta sa, pag tumatawid siya, papunta dito sa coil na to. So buo itong coil na to. Okay, so next ay galing sa yellow, tawid tayo dito sa kabila. Sana ba yon? Sana yung kiniskis ko. So maliit lang na kiskis, tapos ay pag natunto na, lagyan natin yan ng epoxy clear, yung Pioneer. So wala na. Okay, so wala na. Wala na siyang continuity. Kaya nga may marking ako dyan. Kasi itong coil na to. Okay, so ganyan ang pag-trace, isa-isa. Tapos ay diretso na tayo dito sa blue. Para ma-sure natin kung saan ang putol. So babalikan natin yung tinusok natin dito. Dito na tayo sa blue ha. Yan. So bali, itong dalawang coil na to. Hindi, kanina sa yellow, dito tayo papunta. Ngayon, dito tayo sa blue, pag ganyan naman tayo. Kasi nandun yung tutusukin natin. Yung walang continuity. So ayan, meron na. So meron. So itong dalawang starting coil na to, bali apat, isang malaki, dalawang malaki, dalawang maliit. Good sila kasi may continuity dito. Pag ganyan kasi yan. So good. May continuity . Pero kanina dito sa yellow, meron dito. Pagtawid nitong dalawang coil, meron. Pagtawid wala na. Okay. So ayan . Pagtawid dito wala na. So saan ang putol? Nandito. Ayan, may marker na akong ginawa dyan. So ang gagawin natin dito mga lods ay babaklasin natin itong mga tali. Kapag wala dito mga lods, sa baba. Okay, tanggalin ko itong mga tali mga lods. So ito, nakita ko na siya mga lods. Wala siya dito. Wala siya dito. Ayan, wala siya dyan sa may mga marker. So nasa kabila siya. Dito siya sa kabila.
So ito siya mga lods. Lapit natin ha. Yan o. So nakita ko siya kasi maputi-puti siya. Yan o, puti. Nandyan pala siya. O. O. Yan. So puti na yun dito. Abo na kasi yan. Kaya ay putol. Ang problema natin, dahil hindi natin siya pwede dugtong dito, so tatanggalin natin to. Pwedeng sisirain na natin yan. Kasi hindi natin alam saan siya dito. So tatanggalin natin to. Tapos itawid natin siya dito. Yan siya. Ang sakit kasi ng aluminum ay magiging abo, mag-abo siya. Pag naging abo na siya, wala na continuity niyan, putol na. Okay. So ito na siya. Ang putol. So galing siya doon. Linabas ko siya dito. Dinala ko siya dito sa taas. So bali ay nag-shortcut tayo ng isang ikot. So okay lang yan mga lods. Nag-shortcut lang tayo ng isang ikot. Dinala natin siya dito sa taas. Di ba kanina doon siya? So yung putol dinala natin dito at dyan. Kaya dito na. Ito na siya. So dito natin siya pagdudugtungin. Tapos ang pagdugtong nito dahil ay aluminum, gamit tayo ng stranded wire. Okay, so ito na siya mga lods. Ito. Kapalot siya ng DIY lang ito mga lods. Ginawa ko lang na mag-clip dyan. Dito. Pulutin ko siya ng spaghetti mga lods. Tapos dyan siya. Hindi natin siya itago. Ilabas natin. Para kung magka-problema man, nasa labas na siya. So ito na siya mga lods. Naubusan ako ng spaghetti mga lods. So yung kabultsob na lang. Tapos ginaya ko yung pagkatali. Ito nalagyan ko na ng clear epoxy. So may tama siya dito. May sugat siya. So nilagyan ko siya ng Pioneer clear epoxy. Ang kagandahan kasi ng Pioneer clear epoxy na ilagay dito sa mga sugat-sugat mga lods. Kasi mag-clear siya. So kung sakaling aabo yan, kitang-kita. Mag-resistance check tayo mga lods kasi buzzer yung gamit natin kanina. Pag buzzer kasi, kapag may shorted, magbabuzzer. So dapat ay mag-resistance check tayo kung nasa tamang resistance ba ito. So hindi natin hawakan para makuha yung tamang resistance niya. 35. Tapos running 36. So konting diferensya lang. 70. Dapat 70 yan. So tama. So next ay grounded check. Dapat walang ma-reading ito sa body. Pag may reading, grounded. So pwede dito mga lods, analog tester. So magkadugtong lang naman itong mga coil dito. So isang wire lang. Dapat walang reading. Okay, so hindi siya grounded. So hindi siya shorted mga lods. Meron siyang 35 ohms magkabilaan, running at saka starting. In total, 70 ohms. Okay, so madali nyo lang makita ang umaabo dito. So ganun lang ang gagawin. Tapos ang pagdetermine ng kung may putol, like for example ganito, darker siya, di ba? Kapag may puti dyan, suspect na yon pag may pumuti. Tapos kapag ganyan, yan ang kulay. Pag mayroong darker or maitim na hibla, isa din yon. So pumuti, abo na yung loob nun. So bali putol na. Kaya ay parang pulbo siya, pumuti. Obviously makikita naman yon. Tapos yung itim, pag umitim, meron kasi yung coated ito. Kaya ay kung titingnan nyo maitim.
pero nasa loob ay powder na, abo na. Okay, so ganyan lang pag-determine, puti at saka itim. At yun lang mga lods, till my next video. Bye bye!